Rekta na kagad tayo mga idol. Ganito pa rin talaga ang problema ng Warriors, yung kanilang size. Actually dito feel ko naman maaagapan nila. Hindi lang sila naging coordinated masyado sa depensa. Si Wiggins kasi ang tumatao kay Mitchell at noong kinuha na ni Spida yung bola, pinili pa rin kasi ni Wiggins na sumunod kay Mitchell dyan imbes na mag-switch na lang kay Allen. Mas maliit si Wiggins kay Allen pero kung saglitan lang naman, sa tingin ko ay medyo okay lang kung si Wiggins muna ang tumao nga kay Allen. Lugi ka nga lang din dahil itong medyo slow-footed na si Saric ang tatao kay Mitchell. Ayaw mo nga rin namang mangyari yon. And like we said, okay lang naman yung ginawa ng Warriors, hindi lang sila coordinated. Si Draymond ay sobrang aware din dyan na baka ibigay kay Allen yung bola. So nagabang na rin siya. Nasa tamang spot si Draymond dito, pero masyado nang mahaba si Allen para maabutan pa niya. Too small. Dito sinusubukan ng Cavs na sulitin ang laki ni Allen kontra kay Klay Thompson and magiging domino effect yan sa kanilang depensa pero appreciate pa rin natin tong ginagawa ni Draymond. May mga ilang clips tayo mamaya na makikita natin siyang nababasa yung mga posibleng gawin ng kalaban. Tulad nga dito na tumuturo na siya kay Saric na puntahan ang libreng kalaban. Pero itong si Saric naman fixated syempre na puntahan ang tao niya kasi siya naman talaga yung tumatao kay Allen. Nahuli nga lang siya ng baba. And ayun, na-double tuloy nila ni Klay ang big man sa ilalim at nalibre nga rin talaga si Niang. Dahil din sa halos parating small ball lineup ng Warriors, dito nga si Saric po ang center, sabay 4 naman itong si Kuminga na 6'7", tulong-tulong talaga kayo sa interior defense. Makikita natin dito yan, pero before niyan ginawa to ni Garland, nag-yo-yo dribble siya. Kita nyo na pineke niya yung pasa para ma-freeze itong big man, pero binigay niya rin eventually. Sikat si Chris Paul sa mga ganyang yo-yo dribble Tapos andito lang din naman si Chris Paul sa paligid ni Garland. And ayan na nga yung tulong-tulong. Lahat sila sinalubong si Mobley para hindi siya maka-score sa loob. Pero syempre, nag-open up naman to ng tira sa labas. Makikita nyo rin dito kung gaano pinaprioritize ng Warriors na depensahan ng painted area. Paano ba naman Twin Towers ng Cavs So i-expect mo talagang didikdikin sila sa loob nito. Kaya si Draymond, medyo tinulak niya yung sarili niya papaloob para abangan ng drive ni LeVert. Ganoon na rin yung posibleng pag-roll ni Mobley. Pero naipit siya sa dalawang yan, need niyang tapatan si LeVert as well as dapat handa siyang bumalik kay Mobley. Wala siyang commitment dyan at all. Kaya naging madali itong fader ni LeVert. Kita nyo rito na iniba ng Warriors ang kanilang depensa at rumekta si Draymond na mag-switch sa ball handler ng Cavaliers. Dito nga si Garland yan. Siguro okay lang para sa Warriors yan kasi malakas din naman ang pangangatawan nito ni Payton Pero syempre, lugi pa rin talaga siya dyan kasi pambanggaan din naman tong si Tristan Thompson. Take note din natin na si Draymond ang tumatayong center dito with Klay being the 4. Sobrang out of position na ni Klay talaga. And ayan yung epekto, Guardia ang naging last line of defense kaya noong naiwan si Draymond, abay wala na. Tinanggalan lang ng bilang ni Thompson tong si Chris Paul sa loob. Makikita nyo rito yung wisdom din ni Draymond sa depensa. Tignan nyo, ang tao niya ay si Dean Wade. And si Draymond pa rin ang center dito noong lalapit na si Wade para magbigay ng screen sa ball handler. Tumuturo si Draymond kay Steph dyan na magpalit sila ng tao. Ayan, si Steph na ang bigla ang naging secondary defender kay Garland. And dapat si Draymond yung nandito kasi nga siya yung original na tao. Bakit kaya ginawa ni Draymond yan? Sa tingin ko, dahil si Draymond nga lang talaga ang big ng Warriors dyan, mas mainam po na siya na ang last line of defense imbes na guardia. Kaya ayan siya na sinasalubong na po si Garland pero hindi pa rin sapat. Kumpara mo yan dito na, oo, may dalawang bigs naman po ang Warriors. Pero meron na naman silang 3 guard lineup with GP2 na tumatayang small forward. 6'2 lang tong si Payton And currently, ang nakapwesto doon sa last line of defense ay si Steph. Hindi naman pang ganyan si Steph, so wala na rin talaga siyang nagawa.
So far sa murang season na ito ngayon mga idol, Warriors ay second to the last kung points in the paint ang pag-uusapan. Ito ay yung mga puntos na nai-score mo sa loob. Syempre, ang priority din naman kasi nila ay patirahin sina Steph at Klay. In terms naman sa mga points in the paint na mga nakakalaban ng Warriors, nasa may bandang gitna lang sila. Average kumbaga. This game, kontra sa naglalakihang Cavaliers team, umiscore po ang Cleveland ng 58 points in the paint at 24 lang ang Golden State. Walang gaanong nagawa ang dub sa malalaki ng Cavaliers at hindi lang sa malalaki, kundi yung depensa rin nila ay hindi napipigilan sina Garland at Mitchell na effectively umatake at makagawa ng play sa loob. Be it pasa man yan or score. Panalo ang Cavaliers sa larong ito 115-104. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.